ating po makakausap sa pagkakataon po ito mga kapuso. Ang kalihim po ng Department of Labor and Employment o DOLE sa usapin po nitong karagdagang 100 piso na sweldo ho ng mga empleyado sa pribadong mga kumpanya na nakapasa na ho sa ikatutuling pagbasa ho ng Senado. Para po sa pangkabuuan pong observation po dyan at reaksyon ng DOLE, ating makakausap Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary Laguesma, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga, Orly, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Secretary, anong assessment ng DOLE dito sa napipinto o sakasakali man na pumasaho yung legislated wage hike na 100 pesos daily na karagdagan sa mga empleyado po ng mga pribadong kumpanya? Orly, sa bahagi po ng DOLE, kung sakali po pumasa yan at meron po counterpart na bill sa atin pong House of Representatives, magiging tungkulin po ng DOLE ay ipatupad ang nasabing legislation. At ayun po, kung meron pong mga agam-agam o mga pangamba, kung yan po ay maging batas na, ay wala naman pong option ang DOLE, kundi ipatupad ayon po dun sa letter and intent ng batas. Huli tayo nagkaroon ng legislated wage increase, kung hindi nagkakamali, is 1989, Secretary. Ano po, nung ito'y ipinatupad, yung unang pinatupad itong gantong uri ng pagtataas ng sahod, meron bang mga naging hakbang yung mga kumpanya at ipinadaan sa DOLE na kung maaari ibaba? May mga ganun bang petisyon sa inyong pagkakaalam, Secretary? Orly, tama ka dyan na 1989, nung huling magkaroon ng legislated national wage hike doon po sa umiiral na minimum. At ang akin pong pagkakatanda, dahil tayo naman po ay nasa DOLE na nung panahon na iyon, napagpasyahan din po na yun na po ang kahuli-hulihan na national legislated wage hike at lumikha din po ng isang mekanismo, yun pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ito nga po, pagbuhat ng 1990, ito po ang nagsasaalang-alang na mga petisyon o kahit walang petisyon sa pagtatakda po ng karagdagan sa umiiral na minimum wage. At ang layunin po nun sa pagkakatanda ko para ma-depoliticize po yung proseso eh. Mm-hmm. At kaya nga po ang naging bahagi naman dyan ng kanilang pagtanaw sa mekanismo, tripartite po ang composition. Ibig sabihin po ay mayroong kinatawan ng manggagawa, may kinatawan ng namumuhunan, at ganoon din po ang pamahalaan. At sa amin hong na mga pagtanaw, bagamat pwede sabihin na ito po ay pwedeng self-serving sa bahagi ng DOLE o ng National Wages and Productivity Commission, medyo maayos naman po yung naging pagkilos ng ating pong iba-ibang mga boards. At lagi pong isinasaalang-alang yung mga factors na hindi sa po doon sa batas, yung RA 6727. At yun nga po, kung meron po naman balakin din ng ating legislatura, sila naman po ang nagpapasa ng batas at kami po ang taga-implement. Okay, noong 1989, butit binanggit niyo, Secretary, nandiyan na ho kayo sa DOLE. Ano ho bang naging sitwasyon noon? Ito ba'y nagresulta ng pagbabawas ng mga empleyado ng mga kumpanya o naging maayos naman sa pangkaratan itong yung 1989 na legislated wage increase? Sa pangkalahatan na Orly, ang aking pagkakatanda, meron pong mga epekto pero hindi naman po ganoon kalubha. At yun nga po ang noon po ang inadagdag na national minimum wage ay 25 pesos po, dahil ang umiiral po noon na minimum ay 64 pesos at naging 89 po. At sa pagsubaybay naman po ng DOLE, hindi naman po masyadong nagkaroon ng epekto sa inflation at sa GDP. At siyempre, pero alam po natin, iba naman po ang ating kalagayan sa panahon na ito. At globalized pa nga rin po tayo sa pagkakataon nito. At napakahigpit po rin ng kompetisyon sa atin pong mga ASEAN neighbors sa pangunahin po na konsiderasyon sigurong dapat din tinitignan. Personal ko lang kasing observation, Secretary, di ko lang alam kung kayo sasang-ayon. Ang isa sa mahigpit dito sa ganitong uri ng mga pagtataas ng sweldo, legislated wage hike, ito yung across the board na sa amang panig ng mundo, karagdagang 100. Alam naman natin na meron pong sinusunod na standard of living sa bawat rehiyon. Mapipilitan yung mga kumpanya sa labas ng Metro Manila na sumunod kung ito yung gagawing batas, Secretary. Opo, at pwede po yung kung naging batas po yan, at pwede pong maka-apekto yun doon sa tinatawag na countryside development. At yun po sigurong pagkakataon din nila na makakuha o makabahagi sa mga investments, kasi alam naman po natin, bahagi din po ng mga challenges na kinakaharap ng ating bansa. May kinalaman po sa power cost, yung binabahagi po ng mga polisiya,
na kung saan po yung infrastruktura ay tinitignan din po ng mga potential na investors o mga investors na existing. Subalit na siguro po gustong maglagak ng karagdagan pero humahanap po ng rehiyon na kung saan yung pong mga ngay makakatulong upang lalong tumibay, gumandakan ng negosyo, ay naroroon po na magkaroon naman sila ng pagkakataon for expansion and fair return of their investment po. Alright. Secretary, maraming salamat sa mga impormasyon pong iyan at kami patuloy po makikipag-ugnayan po sa inyo sa ilang pa pong usapin na ukol sa paggawa, Secretary. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din, Orly, po sa pagkakataon. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you po sa inyo. Secretary Bienvenido Lagvesma po ang kalihim ng Department of Labor and Employment na inyo pong napakinggan. Pwera Manong Balita. Kinikilingan, walang pinoproblema.